Matapos ipinakita ang deadly tandem ni Shishiba at Usaragi, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 251 at 252 ng Sakamoto Days ay sa wakas matutunghayan na natin ang isang napakatinding all-out fight ni Usaragi at Shishiba na isang bakbakan na tsak na magpapahype talaga sa inyo ng gusto. Kaya naman, this is Mr. Anmaken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Shishiba-san, daijoubu? Nagsimula eksena dito sa babaeng assassin na sabing oras na raw para matulog na itong pasaway na si Usaragi. Sabay naghanda na ito. Si Usaragi naman ay nakatingin lang sa kanya. Makikita naman na nagkaroon ng kaunting katahimikan sa paligid dito sa apartment building nang maya-maya pa'y tumagos na ang babae at si Usaragi sa pader. Sabay dito na matake si Usaragi ng sangga naman ng babae. Subalit nagawang mahawakan ni Usaragi ang damit ng babae, sabay inilagay ni Usaragi ang kanyang weapon sa sahig. At gamit ang pag-ikot nito ay nagawa ni Usaragi makapag-charge forward. Hawak-hawak ang babae na nadiin sa pader at tumagos-tagos pa sa napakaraming pader. Makikita naman na nakatingin sa ibaba ang babae nang dito siya nag-attempt ng atake sa weapon ni Usaragi dahilan na tumagal na lang muna si Usaragi para maiwasan ang atake. Subalit in the process ay nabitawan niya ang kanyang armas. Kaya dito na naalala ni Usaragi ang sinabi sa kanya ni Shishiba na wag raw nitong bitawan ulit sa susunod ang armas nito. Matapos niya ay gamit ang chopping knife ay sinira ng babae ang isang gripo dahilan na tumalsik ang tubig sa mukha ni Usaragi. Ngumiti naman ang babae na sa isipan naman ni Usaragi, sabi niya na nako, wala raw sa kanya ang kanyang weapon ngayon. Papagalitan daw talaga siya ni Shishiba nito. Maya-maya pa ay biglang nakaramdam ng kakaiba si Usaragi at napaluhod at nanghina siya na sabi niya na ano, may kita naman na dumoble na ang kanyang paningin. Kaya pumunta muna siya sa may window na sabing napaka-weird daw ng kanyang pakiramdam ngayon sapagkat biglang nag-appear mga kamay sa window na ito. Bagay na tumakot kay Usaragi na sabing mga multo. Subalit ang lumabas sa window na yan ay ang babae na nagawang maatake itong si Usaragi na isang clean hit mga kaibigan gamit ang kutsilyo. Nasabi pa na babae na masakit, di ba? Napakasama na raw ngayon ng pakiramdam ni Usaragi. Kasi bago raw siya nagpunta dito ay hinaluan daw niya ng lason ang water tank ng buong building na to. Kaya ang pagtalsik daw ng tubig kanina sa mukha ni Usaragi ay nag-cause raw sa poison na makapasok sa katawan nito. Nasabi pa nitong babae kay Usaragi na bumagsak na ang tubig raw na nasa pipe ngayon dito sa loob ng building ay napaka-toxic na raw. Nang isang simpleng pagtalsik na may dami ng isang cup lang ay sapat na raw para makaramdam ang isang tao ng buong katawang pamamanhid, pagsusuka, pagkawala ng consciousness, seizures at hallucination. At na medyo marami-rami pa naman daw ang tubig na pinatalsik niya kanina kay Usaragi. May kita naman na habang tumatawa ang babae nagdo-double vision na ngayon itong si Usaragi na ngayon hinang-hinana. Kumuha naman si Usaragi ng isang tipak ng simento at binato ito sa babae, subalit pinagdideflect lang ng babae ang attacking to gamit ang kanyang weapon na sabing kawawa ka naman, nanginginig ka na parang dahon, giniginaw ka ata, hayaan mong painitin kita. Sabay nilagay ng babae ang kanyang kutsilyo sa umaapoy na stove at dito niya dahan-dahang in-approach si Usaragi at sinampal-sampal ng gilid nitong napakainit na kutsilyo. May kita na di na nakatayo pa si Usaragi ng sabi pa ng babae na masyado bang mainit. Sige ako nang bahala para mawala yan. Sabay dito niya nilublob si Usaragi sa isang bathtub na sabi ng babae na kasalanan mo to lahat, walang hiya ka, tinawag mong creepy ang anak ko. May kita naman ng bata na tumatawa habang si Usaragi unti-unti nang nawawala ng malay kaya dito niya naalala ang sinabi noon ni Shishiba sa kanya na kung hindi raw assassin si Usaragi, ano raw gagawin nito sa buhay. Di naman kagad ng kasagot si Usaragi kaya sabi naman ni Shishiba na may abilidad daw kasi si Usaragi sa pagpatay pero hindi naman daw ito passion ni Usaragi talaga. Kaya wala ba raw talagang bagay na gustong gawin ni Usaragi sa buhay nito. Sagot naman ni Usaragi na di niya raw alam. Kaya sabi naman ni Shishiba na minsan habang nakatingin raw kasi siya kay Sakamoto at sa iba pa ay iniisip niya noon na baka may iba pa ba raw bagay na gustong gawin si Sakamoto sa kanilang buhay. Tanong naman ni Usaragi na di ba raw siya magaling pagdating sa pagpatay. Sagot naman ni Shishiba na hindi yan ang ibig kong sabihin. Kasi siya raw kasi ang nagdala kay Usaragi sa mundo ng mga assassins. Sabay umalis lang si Shishiba na sabing kalimutan mo na lang ang mga sinabi ko. Napakabobo ko naman na kinam-up niya pa raw ang topic na yan. Kaya sagot naman ni Usaragi na kung wala ako, ano bang gagawin mo Mr. Shishiba? Balik sa present, ay sabi sa isipan ni Usaragi na magiging alone daw talaga si Shishiba kung wala siya. Kaya habang unti-unti siyang nawawala ng hininga, ay sabi naman ng babae na ang toxic daw na pinaligo niya ngayon kay Usaragi ay nagpapawala raw sa lakas ni Usaragi kaya dapat ay malunod na raw ito sa kamatayan. Bigla namang umiyak ang bata kaya pinatahan ito ng babae. Sa balit, may isang tunog na narinig ng babae mula kay Usaragi kaya nagtaka siya kasi napansin niya na parang bumababa ang water level ng bathtub. Sa isipan naman ni Usaragi ay sabi niya na alam raw niya ang katotohanan na si Mr. Shishiba ay lonely daw pala. Dito naman sa isipan ng babae ay gulat na gulat siya na sabi niya na ininom daw pala ni Usaragi ang toxic na tubig hanggang
hanggang sa na-expose na ang mukha nito kasi bumaba na ang water level mga kaibigan mula sa kanyang pag-inom. At ngayon ay nakakahinga na si Usaragi kaya sabi ng babae na imposible, ang babaeng to ay baliw. Sabay dito na nag-attempt ng atake ang babae na nagawang masangga ni Usaragi gamit lamang ang kamay nito. May kita naman na parang wala na sa sarili si Usaragi kaya sabi ng babae sa kanyang sarili na namanid na raw ang buong katawan ni Usaragi dahil sa poison. May kita naman na ang tanging nasa isipan lang ni Usaragi ay si Shishiba na unti-unti nang lumalayo. Nasabi pa ni Usaragi habang inaabot niya ang kanyang kamay kay Shishiba na teka, huwag ka pong lumayo ng mag-isa, na ang di alam ni Usaragi na sa kanyang imahinasyon na inabot niya ang kanyang kamay ay dito pala sa present ay ang kamay na yan ay nakalagay na sa leeg ng babae na nanginigpitan pa ni Usaragi ang pagpisil nito kasi akala niya si Shishiba ang kanyang hinawakan ay dito na tumalsik ang dugo mula sa leeg ng babae mga kaibigan. Nasabi pa ni Usaragi na huwag kang mag-alala Mr. Shishiba, hindi ako bibitaw. Matapos yan ay napasigaw ng babae na sabing ang sakit, walang hiya ka. May kita naman si Usaragi na nakatayo lang kaya sabi naman ng babae na hindi maaari. Paano nakakagalaw ka pa matapos mong mainom ang napakaraming tubig na may lasod na ang lahat daw ng normal na tao ay mamamatay raw talaga agad-agad. Wala namang narinig na kahit na anong babae mula kay Usaragi kaya sabi naman ng babae sa kanyang isipan na di niya ba ako naririnig? Ang kanyang mata ay hindi na raw nakafocus, na klarong-klaro na tumatalab raw talaga ang lasod. Kaya kaya niya raw itong tapusin ngayon. Kaya sumugod na muli ang babae subalit pinalubong lang siya ni Usaragi ng isang napakalakas na sipa. May kita naman na nakita na ni Usaragi ang babae pero nagkakaroon pa rin siya ng double vision. Nasabi pa ni Usaragi na isang multo. Kaya sagot ng mga babae na oo, tama ka, isa nga akong multo. Nasabi pa sa kanyang isipan na oo nga no, for some reason ang babaeng to ay takot daw sa multo. Kaya dito niya sinabihan si Usaragi na nagpapanggap siya ngayon mga kaibigan bilang multo. Nasabing, multo ako, pinatay mo ako noon, kaya nagbalik ako para multuhin ka. Sagot naman ni Usaragi na hindi. Kaya nagulat ng babae sa sagot ni Usaragi na dadag pa ni Usaragi na ang mga multo ay di raw nagre-reflect sa mga salamin at wala rin daw anino ang mga multo. Kaya dito na pinasok ni Usaragi ang salamin na nagpatakot sa babae. Nasabi pa ni Usaragi na huwag kang magalala, buhay ka pa naman pero ngayon mamamatay ka na. Kaya natakot na ang babae na sabing halimo ang babaeng to. Sabi mabilis na siyang tumakbo at kinuha ang bata na sabi sa kanyang isipan ng babaeng to ay hindi tao, hindi siya normal, kailangan ko nang umalis dito. Pinatay naman ang babaeng ilaw at nagtago sa mga damit. Nasabi pa niya na mas mainam kung makakaalis na raw siya rito at makalayo na sa babaeng to sa lalong madaling panahon. Subalit habang nagtatago siya ay may kita si Usaragi na malapit lang dito sa kanila na naglalakad na sabing nasan ka. Kaya sabi naman sa isipan ng babae na huwag mo sana akong mapansin. Subalit biglang umiyak ng napakalakas ang bata kaya pinatahan ito ng babae pero huli na. Nang natagpuan na sila ni Usaragi na sabing nahanap na kita. Kaya diretsahan ng inatake ng Usaragi ang buong closet at nagawa niyang maputol ang ulo ng babae at ang bata ay hindi natamaan na tuwang-tuwa pa sa nangyari habang si Usaragi ay hinang-hinana at tuluyan nang bumagsak. Nasabi sa kanyang sarili na teka muna Mr. Shishiba, magpapahinga muna ako saglit at pupunta na ako dyan pagkatapos. Matapos na inilipat naman na eksena dito kina Shishiba at Gozu na nagka-clash. Maya-maya pa ay may napansin naman si Shishiba dito sa dibdib ni Gozu na may naka-engrave. Nasabi pa ni Gozu na ang galing ng effort mo. May kita na itong naka-engrave sa dibdib ni Gozu ay parang ang source ng kanyang kuryente. Kaya sabi pa ni Shishiba na mukhang mahirap daw siguro para kay Gozu na pumunta sa paliguan dahil sa kondisyon nito. Sagot naman ni Gozu na surprisingly hindi naman daw kasi tinatakpan niya lang daw ng tuwalya itong bagay na nasa kanyang dibdib na inalter o iniba raw nila ang kanilang katawan noon nung nasa Alcamar pa sila na nagsagawa raw sila ng operasyon sa siyam na bata pero siya lang daw ang tanging naging compatible na araw-araw ay takot na takot daw talaga siya na baka i-reject daw ng kanyang katawan ang mga inimplant sa kanya. Di naman nagsalita si Shishiba sa shinare ngayon ni Gozu. Nasabi pa ni Gozu na hindi niya na raw alam sa kung ilang beses niya raw sinumpa noon ang kanyang buhay dahil sa kanyang malaimpyernong pinagdaanan sa Alcamar. Kaya ngayon ay binabawi raw nila ang kanilang buhay na nawala noon na ninakaw daw ng mga JAA sa kanila. Kaya ay dapat na tumabi raw itong si Shishiba. Sabay kumuha naman ng swing itong si Gozu at nag-charge ng kuryente. Napansin naman ito ni Shishiba sapagkat naganda na si Gozu at inatake niya si Shishiba gamit ang swing na may naka-charge na kuryente. Nagdulot naman ng kaunting electricity ang atake sa katawan ni Shishiba habang inalala niya ang kanyang sinabi kay Usaragi noon na ang same conversation na naalala ni Usaragi. Nasabi sa isipan ni Shishiba na sa totoo lang daw siya raw talaga ang gusto ng huminto noon sa pagiging assassin na ang pagligpit daw sa mga walang silbing tao ay hindi naman daw nagpapastress sa kanya pero at some point
ay nasense niya raw kasi na wala rin daw patutunguhan ng pagpatay, na silang lahat ay pumapatay, na wala raw talagang katapusan, na after nilang mapatay ang isang tao ay mas marami pa rong masama ang lilitaw na naman para palitan ng mga nawalang masama, na nagkakaroon daw siya ng questions noon sa kanyang sarili na sa kanilang pagpatay ay naging mas safe ba raw talaga ang mundo, na ano ba raw talaga ang order, na ang kanila ba raw ginagawa ay nagdulot talaga ng kaibahan, na kanino ba raw talaga siya lumalaban, na diba ay isa lang daw siyang pawn ng JAA, na kung masisira raw ay itatapon lang daw siya o papalitan lang, na hindi naman daw sa nagmamatter pa yan ngayon, na habang nagko-contemplate si Shishiba ay dito naman niya naalala si Usaragi, kaya in the present ay nagawa niyang mablock ang atake ni Gozo, na ngayon nagulat kasi sabi ni Shishiba na hindi raw siya pwedeng mamatay, kaya sagot naman ni Gozo na isa kang first class na assassin, diba? Dapat alam mo na ngayon na wala ka talagang chance na matalo ako. Nainis naman si Shishiba, sabing marami pa akong mga kasamahan na dapat kong alagaan. Sabay inalala niya ang sinabi sa kanya noon ni Usaragi na sabing huwag kang pumunta ng mag-isa, isama mo ako. Nasabi pa rito ni Shishiba na kahit sabihin pa raw niya si Usaragi na umalis o lumayo sa kanya, bumabalik pa rin daw talaga ito sa kanya. Sabay naalala niya noon ang kanyang younger days kasama ang kanyang mentor noon na si Yotsumura, na sumasama rin siya mga kaibigan. Kaya sabi pa ni Shishiba sa kanyang isipan na kung babalik pa rin daw si Usaragi, dapat buhay daw talaga siya hanggang sa makabalik si Usaragi. Kaya na may dito na nasira ni Shishiba ang metal claw ni Gozo. Nasabi ni Gozo na walang hiya ka. Sagot naman ni Shishiba na Gozo ang pangalan mo, diba? Tumambay ka muna dito ng matagal-tagal. Ba't di ka muna mag-recharge? So pinapa-recharge pa ngayon ni Shishiba si Gozo para isang all-out battle talaga ang mangyayari. Man, antindi. At grabe, napakatindi rin ang performance ni Usaragi sa laban niya kanina nitong babaeng assassin. At ngayon ay isang all-out Shishiba versus Gozo na naman ang ating mga witness. Pero sa susunod na yan na chapter mga kaibigan o chapter review, kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya kung gusto niyo yung video, kinigit a like, comment, follow, and subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat din, see you guys again on my next video.